Good morning po. Tayo po'y mag-aaral ng salita ng Diyos. The book of Matthew chapter 25 verse 21. Sinabi sa kanya ng Panginoon, "Magaling, tapat at mabuting lingkod. Halika, makihati ka sa aking kagalakan. Naging tapat ka sa kaunting halaga kaya gagawin kitang tagapamahala ng malaking halaga." And then basahin din po natin yung Matthew 25 verse 29. Sapagkat ang mayroon ay bibigyan pa at mananagana, ngunit ang wala, kahit ang kakaunting nasa kanya, ay kukunin pa. Stewardship of God's resources. Sa paghahari po ng Diyos, napakahalaga po ng stewardship, yung pagiging mabuting katiwala. Sabi nga po sa 1 Corinthians chapter 4 verse 2, "Now it is required for those who have been given a trust must prove faithful." At dito po sa Matthew chapter 25 verses 14 to 30, may kinuwento pong parable ang ating Panginoong Hesus, yung parable of the talents. Na yung isang lalaki, iniwan niya yung kanyang ari-arian sa kanyang mga servants. Yung isa binigyan niya ng 5 talents, equivalent to 5,000. Sa Tagalog po, 5,000 ang salin eh. Yung isa naman binigyan niya ng 2 talents, equivalent po 2,000, at yung isa binigyan niya ng 1 talent, equivalent sa 1,000. So yung binigyan ng 5 ay agad-agad niyang pinalago yung iniwan sa kanya talento o pera. Ano po? Nagdoble. Ganon din yung binigyan ng 2. Ano po? Nagdoble rin po yung iniwan sa kanya, napalago niya. Ano po? Pero yung binigyan ng isa, ano po, itinago niya, ibinaon niya sa lupa yung iniwan ng kanya master kasi natakot siya. No, na baka someday, pagalitan siya, hanapin sa kanya, nawala or kumbaga hindi napakinabangan. Pero alam niyo po, sa bandang huli, pinapakita po doon na yung binigyan ng 5 at ng 2, nalugod yung master nila sa kanila. Napalago nila yung iniwan sa kanilang talento or talents. Pero yung binigyan ng isa, galit sa kanya yung master niya. Ang sabi ng master niya sa kanya, sana inilagay mo sa bangko para kahit papaano tumubo man lang. Ngayon, may matututunan tayo dito. Hindi natin maiintindihan po itong parable na ito. Maliban, makita muna natin yung original task o gawain na ibinigay ng Diyos sa tao. Mababasa niyo sa Genesis chapter 1 verse 28 nung sinabihan ng Lord si Adam and Eve na be fruitful, fill the earth, and subdue it. Yung salitang subdue po, napakaganda po ng kahulugan yan eh. Ang ibig sabihin po niyan, use its resources. Gamitin mo yung resources na meron ka sa mundong ito na ibinigay ko sa iyo in the service of God and men. So yan ang salin po sa Amplified Bible. Kaya ako po naniniwala doon sa sinasabi ng Psalm 115 verse 16. The highest heavens belong to the Lord, but the earth He has given to man. So ibig sabihin, itong mundo, pinagkatiwala ng Diyos ito sa tao. Tayo ang magmamanage ng resources na meron po dito sa mundong ito. Ang Diyos ang may-ari, pero tayo po ang stewards or managers. Ano po? At dahil sa kasalanan, makikita po ninyo na mismanage ng tao ang resources ng mundong ito dahil sa selfishness, kasakiman, at sa puso ng tao, marami pong resources ang nasayang, hindi nagamit ng tama. Pero alam niyo ba na the kingdom of God is about stewardship? Kaya ang ating Panginoong Hesus, mapapansin niyo pag nagturo po siya, lapat na lapat sa mga katotohanan alam na natin. At gumamit ang Panginoong Hesus ng mga business terms. Yung salitang invest. Makikita niyo sa Bible yan. Accounting. Nag-account dito yung master tigit sa lahat, yung mga business terms na yan, ma-apply natin sa paghahari ng Diyos.
makikita natin yung tatlong katotohanan dito sa parable na ito na nire-reward ng Diyos yung mga good stewards, yung mabuting katiwala, nire-reward niya katulad ng master. At pinaparusahan yung mga masamang katiwala. Ano po? Nakalagay po yan sa binasa natin. At someday, magkakaroon ng accounting, pagsusulit, kung ano ang ginawa natin sa mga resources na pinagkatiwala sa atin ng Diyos. Makikita nyo rin na ang Diyos ay fair. Kasi nung binigyan niya yung mga servants dito po sa kwento ng Parable of the Talents, yung master, ay tinignan niya naman yung kakayahan nila. Alam niya kung ano yung kakayahan nila. Sabi nga, each according to his ability. Kaya ako naniniwala sa buhay nito, mga kapatid, lahat tayo dadaanan ng blessing. Walang lalagpasan. At one point in your life, may darating na malaking pagpapala sa inyong buhay. Bukod pa dyan yung araw-araw na tinatanggap natin mula sa Diyos. Pero lagi niyong tatandaan, nire-require ng Diyos ang resulta. Happy siya pagka nakakakita siya ng magandang resulta sa mga pinagkatiwala niya sa atin. Yung kumbaga yung mga bagay na nakikita at di nakikita na pinagkatiwala sa atin ng Diyos. Yung mga resources niya. Kung ano yung meron ka ngayon sa buhay mo, sa physical life mo, sa material life mo, natutuwa ang Diyos yan na makakita siya ng resulta. Yung maging fruitful ka at ma-manage mo ito maigi. Pero nalulungkot din ang Diyos, pagka hindi siya nakakakita ng resulta sa iyong buhay. So, hindi lang spiritual ito, kapatid, mahalaga yung spiritual, ma-born again tayo. Makilala natin ang ating Panginoong Hesus. Pero sa mundong ito, may pinagagawa pa pala ang Diyos sa atin. At magkakaroon ng time of rewarding and judgment. Darating po yan. Ako'y naniniwala in this lifetime at maging sa darating na panahon. Kasi sabi doon sa verse 29 sapagkat ang mayroon ay bibigyan pa at mananagana, ngunit ang wala, kahit ang kakaunting nasa kanya, ay kukunin pa. So, ang gusto kong ituro sa inyo today about stewardship. Unang-una, be accountable. We are accountable sa lahat ng mga bagay na pinagkatiwala sa atin ng Diyos. Unang-una yung ating buhay, yung ating physical life, maging yung ating mga resources na meron tayo ngayon. Lahat yan galing sa Diyos. Katiwala lang tayo. Pangalawa, make it grow. Palaguin natin. Invest. Earn. Be fruitful. Kumilos tayo. Huwag tayong mamuhay sa takot. Kasi alam niyo po, pagka hindi natin ikinilos o gamitin yung mga resources na binigay sa atin ng Diyos, hindi yan lalago. Kaya kailangan gamitin natin sa tama. Maging yung ating buhay, maging yung ating health. Mahalaga po yan. At ito ang nakita ko. Everything we gain and achieve in this life should honor God. Alam niyo po, sa buhay na ito, yung mga resources, lalo na yung material resources, pang-testing din ng Lord yan kung paano tayo pagtitiwalaan. Mag-uumpisa yan sa maliit. Pero mapapansin nyo, pag napagkatiwalaan ka sa maliit, mapapagkatiwalaan ka rin sa malaki. Mapapansin nyo, sa bandang huli, there will be rewarding and judgment in this life. Yung mga napagkatiwalaan, ibibless pa yan ng Lord. Pero nangyayari din po yung mga hindi napagkatiwalaan, nabigyan na, nawala pa. At yun ang nakakalungkot. Kaya lagi niyong tatandaan, na habang tayo'y nasa mundong ito, tayo po ay maging mabuting katiwala.
ng lahat ng ibinigay ng Diyos sa atin. Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, salamat po sa mga katotohanan ito. At nakakahamon pong isipin na kami pala'y mga stewards ng lahat ng iyong resources. Turuan mo kami sa bawat araw na maging mabuting katiwala ng lahat ng iyong ibinigay sa amin. Gamitin mo po ang aming buhay at dalangin ko po yung buhay na ito ay magbigay ng honor and glory sa iyong pangalan. Salamat po at lahat ng meron kami nagmula sa iyo. Kaya dapat ikaw ay maparangalan sa lahat ng iyong mga resources na pinagkatiwala sa amin. Salamat po. Yan ang aming panalangin. In Jesus' name we pray. Amen. Again, ito si Pastor Jojo nagpapaalala upang daluyan tayo ng pagpapala, manatili tayo sa kanyang salita. Good morning.